Yun, yung konnichiwa. Okay, hindi ko na masyadong pa-elaborate. So, para mas mabilis lang din tayo. Okay, so konnichiwa is, kung makita nyo dito, type of number of characters. There are three types of characters in Japan. So, which is, ano daw po siya? Yung hiragana, katakana, at saka yung kanji. Yes, okay. So, yung basic ng hiragana is yung 46. Okay, so same sila ng katakana na 46. And then yung kanji naman, we have around 10,000. So, siguro, ano yan, around siya ng 4th century. Nagkaroon sila na yan sa Japan, yung kanji. Okay? So, around 10,000. So, supposed to be daily basis na ginagamit nila sa Japan is around 2,000 na lang. Kaya wag, pinakaalala nyo ay, ang N1 pala is 2,000 lang. Mm. O, di ba? Nabawasan na sila ng 8,000. Okay? So, 2,000 na lang yung kailangan yung malaman para mag-take ng N1 level. Okay? So, ngayon, yung Romaji, hindi siya kasama dun sa apat. So, which is, ginagamit lang siya para sa mga foreign visitors. Okay? Foreign visitors. Okay? Kaya ginagamit siya like yung Tokyo. Tokyo. Sabi niya dito yung Tokyo. Kita niyo po dyan, ano? Pero meron naman silang Romaji. Kaya nandito yung mga Romaji, Shimbashi. Okay? Ibig sabihin, kaya lang may Romaji, way of reading lang para sa mga foreigners na mapasok doon, hindi para sa mga workers. Kaya expect nyo, kung magtatrabaho kayo sa Japan, hindi pwedeng ang papracticein nyo po ay yung Roman characters. Kaya dito sa lesson na to, inuumit natin lagi yung mga Romaji. Okay, so, dito naman tayo, Introduction to Japanese, kaya, which is here is hiragana. So, as you noon naman na, I think, alam niyo naman na dito yung hiragana, tama po ba? Mm. So, yung hiragana dito is yung o at saka yung mas. Okay? Kaya kung titingnan natin, nagsasama-sama sila sa iisang sentence. Tama po ba? Kaya dapat alam Correct. natin yung tatlong script. Yung kana at saka yung mora, dapat alam natin yan. Okay? So, ngayon, yung apat na yon, yan. So, dito naman tayo sa kasunod. Kaya sabi dito, kung papansin nyo, hiragana is one characters represents one sounds. Okay? Ibig sabihin, ang isang hiragana may one sounds lang. Nagre-represent siya. Katulad din siya ng katakana. Okay? But yung hiragana, ginagamit lang siya as a section ng mga grammatical function, such as yung mga particles and then yung conjugation in endings, like conjugation also in verbs, in adjectives. Katandaan natin, ang hiragana pala, hindi yan nira-write ng mga pangalan. Hindi yan ginagamit sa mga noun. Ginagamit lang siya as Jusho, Bunsho, at saka ng Joshi, at saka ng, ano daw po, conjugation. Hmm. Okay? So, yan. So, expect nyo na po yung mga yan, ano? Ay, yung hiragana pala, hindi yan ginagamit sa mga kotoba. Kanji pa lang ginagamit sa mga kotoba. Hmm. So, ibig sabihin, yung mga pag-aaralan natin yan, way of reading lang ng kanji. That is furigana. Kaya, katulad nito, bakit dito, sensei, wala dito yung ano, mainichi ng hiragana? Kasi hindi talaga siya ginagamit. Mm. Puro kanji talagang ginagamit sa Japan. So, kaya pag nandun kayo sa Japan, na-memorize nyo na yung 2,000, puro kanji na yan. So, native words na yan. Mm. Okay? So, ayan lang naman po sila, no? Introduction pa lang. Okay, ngayon, ginagamit naman natin yung katakana as foreign words. Kaya pag nakita nyo yung katakana is one character represents one, sounds two, and then they mainly used to represent loan words. Kaya sa words lang po siya ginagamit, yung mga hiniram lang nating words. Okay? So, yun lang naman yung katakana. And then, yung last is yung kanji. Kaya yung kanji, kung titingnan nyo po dito, remember nyo lang, may meaning na kagad siya in one characters pa lang. Unlike nung hiragana, wala siyang meaning kapag one syllable siya. Pero meron din naman katulad nung mi. Di ba? O yung ha. Ano pa? Di ba ba't may mga meaning naman na yun, ano? Tama ba? Pero, that is a noun. Noun po yung mga yon. Katingnan nyo. Pero yung iba doon, madalas wala namang meaning. Pero ang kanji, may meaning na kaagad siya, even one characters. Okay? Like dito, kasabi dito, yung may, meaning niya ay every.
Yung nichi is day. Kaya pagka nandito naman, sabi niya, yung me, may meaning na kagad siya. Must o me must to watch. Hmm. Kahit without must, ang meaning na kagad ng isang kanji na yun ay to see, to watch. Okay, so hindi na natin masyadong baka lalong gumulo yung lesson, Pero I think, naintindihan nyo naman po yun kagad, Tama ba? Mm. Mm. Medyo sinushortcut ko po, Pwede kayo magtanong, Sensei, ang bilis naman nun, parang hindi ko naintindihan. So, hindi ko naman siya sinushortcut, Ay, alam ko naman kasi na parang pagka pinahaba ko lalo siya, lalo kayo maguguluhan. Okay? Gawin lang natin siyang mas simple. Sige, naintindihan niyo po ba? Okay. Yes. Okay. So, yung kanji, may meaning na kagad. Yung hiragana at katakana, wala pang meaning. Yun lang po siya, no? Yung katakana, ginagamit siya, loan words, borrowed words. Yung hiragana, ginagamit lang siya sa particle at saka sa, saan pa po? Conjugation, grammatical function. Doon lang natin ginagamit ang hiragana. Remember niyo po, Bakit sensei yung mga pang N5 level, puro nakahiragana naman yon. Pag nag-hierarchy ng level, wala na yung mga yon. Mm. Okay, kaya expect nyo na po, nawawala yung mga yon. Okay, so, next po tayo dito. Pwede po kayo mag-take note, So, start naman tayo ngayon ng grammar. Boom po. Yan. So, the word order in Japanese, subject order and predicates. Kaya tandaan nyo po, ito yung tamang order lagi, yung SOV. Pag nag-take tayo ng SOV, take nyo na po yung SOV na yun as, ano daw po siya, watashi wa hong o yomimasu. Ganito tayo nagkikreate ng isang sentence. Pag humaba man siya, nababago lang yung dulo, pero yung arrangement niya, hindi nababago madalas. Okay? So, minsan dumidepende din, Kaya tandaan nyo, mas madalas ang basic sentence ng Japanese is subject, object, predicate. Ano ba yung predicate? Yung mimas. Ano ba yung object? Yung libro. Hong. Ano ba yung watashi? Ako yung subject, ako yung pinag-uusapan, ako yung given topic. Watashi wa hong o yomimasu. Okay? So, introduction pa lang po ito, Okay, next. Kaya tandaan natin sa ang Japanese, they have also a part of speech. Kaya look at the sentence below. In the sentence, the noun, adjective, and verb are used. Kaya pag nakita nyo ang mga part of speech ng Japanese po, sa madaling salita sila po yung noun, adjective. Para ma-modify yung isang noun, kailangan ng adjective, may verb para masabi natin yung isang action, para may degree natin yung level ng isang noun. Di ba? Ng adjective pala or ng verbs, gagamit ako ng adverbs. Hmm. Yun ay may mga totemo. Hmm. Daitay. So, ayan, kasama po yun. Ano pa yung mga part of speech? Particle. Hmm. Okay, so yun po yung mga, kumbaga sa atin kasi meron tayo yung 8 part of speech. Sa kanila meron din po. Okay, kaya expect nyo na po. Ito na yung kanilang mga. Okay, so ngayon pagdating naman po sa noun, do not have concept. Kaya tandaan natin, wala sa kanilang exactly concept. So, ang meron po sa kanila is yung, ano daw po? Wait lang po. Okay, so ang expect nyo na po ay yung, ano daw po? Yan. So, expect nyo na po na ang noun po ay wala siyang, ang pronoun, hindi siya, ay wala siyang pronoun. Sa Japan, wala talagang pronoun. So, para mas masabi natin yung bilang or yung something ng mga pang ladies, pang boys, gumamit sila. Yan. Kaya tulad po dito, gumamit sila ng counter's name ng satsu. Kaya pag nakita niyo yung satsu, ano daw po siya? Hon ni satsu. When you want to express in more detail, say something like hon ni satsu. Yan. Kapag nagbilang tayo, yun ang ginagamit natin. Nagdadagdag lang tayo sa mga noun. Like example pa, yung tachi. Para masabi natin yung plural form, o para maging pronoun siya, nagamit ako ng tachi. Kaya pag sa Japan ka, ang sabi nila, sensei tachi, gakse tachi, seto tachi wa. Diba? Gumagamit, nagdadagdag sila sa isang noun ng mga counters name. Tandaan niya po siya, Katulad ng mga example natin.
Katulad din dito, sabi niya, hon ni satsu, ilang libro daw. Gumamit siya ng satsu. Gumamit din siya ng ni. Kaya pag nagbilang, may mga counters name. Okay? Expect nyo na po yung mga yan, ano, wala silang pronoun. Yun lang isipin nyo. Okay? Tapos yung kanina, sa grammar daw, meron din silang mga part of speech. Article, adjective, nouns, adverbs. Okay? Kaya remember, ang adjectives, there are two types of adjective in Japanese. Okay? Language, like there are i-adjective and na-adjective. Kaya expect nyo ang adjective, dalawang klase siya. Kaya tandaan natin, pag adjective ends with e, when placed before a noun, may letter I. Hindi nawawala. Paano ko po malalaman kung yan ay i-adjective o na-adjective pag nag-end siya ng e? Wala siyang kasamang na. Bakit po? Kasi pag sa listahan, pag sinabi ko yung na-adjectives with na-adjective when placed after a noun, before a noun. Kaya pag nakita nyo sa mga listahan ng kotoba, nakalagay doon ay kirei na. Kaya yung word na kirei may kasamang na. Nagets nyo po, no? Yung kirei na. Bakit sensei yung kirei, di ba adjective yun? Yes po. Pero kasama nun ay na pagka nasa listahan siya ng mga words. Expect nyo po yun, ano? Okay? And then, katulad po dito, sabi niya, watashi wa omoshiroi hong oyomimasu. Kaya pag nakita nyo po dito, ano daw po ang sabi niya? Interesting book. Kaya tandaan nyo, piniplace ang adjective before magkaroon ng noun. Lalo pag casual. Di ba? Kaya sabi niya, pag sinabi niya, yung casual, dinadagdag natin, ano, yung adjectives plus noun. Laging ganun ang position niya. Paano pag simple lang? Eh, di gagamit ka ng particle. Adjective, noun wa, adjective des. Wala namang kasunod yung ano, adjectives. Eh, pag may kasunod yung adjective, merong na. Kaya katulad nito, ano, kung na-adjective siya,